Narinig nyo na po bang etong salita na to? Collab. Narinig nyo na po ba yan? Sobrang trending yan sa panahon na to. Saan natin madalas nakikita yan? Vloggers. Mga nanonood ng YouTube. Baka nanonood ng music video. Yan, mga music video. Collab. Sa mga business po ba may collab? Sa work. Sa school, mga estudyante, may collab ba sa school? Sa family kaya? Parang wala na, biglang ng pamilya na. So, kahit sa pamilya po natin, may collaboration. Tama po ba? Ano po ba ang collaboration? The action of working with someone to produce or create. Nagpo-produce at nag-create ng something. Madalas baka sabihin nyo, ay baka naman sa work lang to. Kahit sa family natin, sa mag-asawa, tama po ba nagko-collaborate tayo para magawa natin yung goals natin? Tama po ba? Amen. At alam niyo po ba, merong isang fast food chain na nakipag-collaborate. Kumakain po ba kayo nito? Kumakain po ba kayo nito? Kumakain po ba kayo dyan? Yan. Kumakain po ba kayo dyan? Saan yan? Alam na alam. Mga Las Piñeros, Las Piñeras, Pamplona. Kumakain po ba kayo dyan? Pero hindi po dyan. Sino po kumakain ng McDonald's? Yes, kumakain tayo. O baka Jollibee po gusto nyo. Ay, amen. Pinoy. Pinoy na Pinoy. Ngayon po, kumakain ng McDonald's, kumakain po ng Jollibee. Ito lang muna McDonald's. Kanino kaya makikipag-collaborate ang McDonald's? Sige nga po. Ano sa tingin nyo po? Sa Jollibee daw, nag-away po yun. Nagsiraan po yun, hindi po. Saan po makikipag-collaborate ang McDonald's? Ano po? Max, nag-away pa rin po yun. Parehas pagkain. Yung hindi po mag-aaway, sa tingin nyo lang, unexpected to, kapatid. Unexpected. Sige na nga po, mukhang walang makakasagot. Ang McDonald's why nakipag-collaborate sa Crocs? Nagulat sila, no? May ganun pala. At alam niyo po, nag-collaborate sila, nagkaroon sila ng limited edition na Crocs na McDonald's, ex-McDonald's. At alam niyo po, yung original Crocs ay worth 3,000 pesos. 3,000 lang yung Crocs. Sino po may mga Crocs? Opo, yung galing lang Baklaran. Alam din Ako din po, ganun lang. Galing lang pong Baklaran. So, 500 lang po yung bili ko. Pero 3,000 original price at nung nag-collab, magkano na po? 4,500. At alam niyo po, dahil limited edition siya, hindi lang 4,500, umangat pa po yung price, umabot na ng 10,000. Isipin niyo po. At alam niyo po, nung na-realize ko to, collaboration makes the item more expensive. Tama po ba? Dahil lang isa, dalawa na company nagtulungan, naging expensive na, gumanda na, naging maayos. Sino po dito nag-thesis defense? Wala na, kinalimutan nila. Ayoko na nun, pastor, bagsak ako. Sino po nag-thesis defense? May nag-thesis defense po ba mag-isa? Meron? May tumatas, isa daw siya. Madali pa? Madali? Hindi. Ano mas madali? Kapag may kasama, tama? Maganda po pag may kasama. Dahil pag magkasama kayo, nagiging, nagiging effective. Tama po ba? Alam niyo po, collaboration makes the team effective. Tama po ba? Tingnan niyo po, meron pang isang effective, kapatid. Matatawa kayo. Nagko-collaborate din to. Ito din po ay nagko-collaborate. Nakita niyo na po ba sila? Di ba? Yung hindi tumatawa, party siya dyan. Di ako tatawa. Tama po ba? Anong ginagawa ng apat na yan? Iba't ibang storya, nagko-collaborate at gagawa ng isang gagawa ng isang storya. Magiging yung storya, kung ano-ano na, magiging mabulaklak na. Tama po ba? Alam niyo po, why is collaboration important? Ito po natutunan ko dyan. Collaboration improves the way your team works together. Nag-i-improve, nagiging maayos. Kasi bakit? May nag-check sa'yo. May tumutulong sa'yo. Tama po ba? May tumutulong sa'yo. And problem
Kahit sa pamilya, kaya ka may asawa kasi tinutulungan ka niyan sa mga bagay na hindi mo kaya. Tama? Baka kasi, alam niyo po, minsan may mentality ng Pinoy na kapag kunyari asawa mo, di, ano ka lang ha, diyan ka lang, pagsisilbihan mo lang ako, hindi mo naiintindihan, helper sila sa'yo. Kung ano yung kulang mo, tinutulungan ka nila. Amen. Di ba? Tinutulungan. Yun po yun eh. Tinutulungan ka nila. Kung ano yung pagkukulang mo, pinupuno nila, nagiging isa kayo. Tama po ba? Nagiging isa. This leads to more innovation, efficient processes, increase success. Gusto natin mag-increase yung success rate, tumaas, and improve communication. Mag-improve yung communication. Ito ang tanong ko po sa inyo. Sa pamilya mo po ba maganda yung communication nyo? Sa pamilya nyo po ba okay? Yung anak nyo po ba, nakakausap nyo po ba ng maayos? Nag-o-open ba sila sa'yo? Sa mag-asawa ba, nagtatabi pa ba kayo sa kama? Nag-uusap pa ba kayo? Alam niyo po, napakalaking halaga ng communication. Tama po ba? Kala nyo, ang liit niyan, pero napakahalaga ng communication sa pagko-collaborate natin. Amen po ba? Tingnan nyo po, collaboration is effective. Tama po ba o mali? Tama. Bibigyan ko po kayo ng example. Alam niyo po ba yung story na to? Ano po yan? Tower of... Ano po yung story na yan? Sila po ay galing sa panahon ni Noah, nagkaroon ng flood. At after nung flood, gusto po nilang magtayo ng tower. At gusto po nilang magtayo ng tower. At alam niyo po, sabi nila, magbibuild tayo ng city at gagawa tayo ng torre para tayo ay maging sikat. Tayo ay maging sikat. At tingnan niyo po sa Genesis 11:6, and the Lord said, behold, they are one. Tingnan niyo, sobrang effective ba? Si Lord na ang nakakita kung gaano ka-effective nun. Dahil isang tao, parang nagkakaisa sila. And they have all one language. Iisa din yung words. Iisa din naiintindihan. And this is only the beginning of what they will. Ito pa lang yung umpisa na pwede pa nilang magawa dahil nagkakaisa sila. Gusto po ba natin yon? Na sa pamilya natin may collaboration, sa church natin may collaboration. Gusto po ba natin yon? Amen. At alam niyo po, and nothing that they propose to do will now be impossible for them. Tingnan niyo po si Lord ang nakakita na kahit anong gawin nila, pwede nilang magawa. Ang Diyos ang nakakita. Come, let us go down there and confuse their language so that they may not understand one another speech. Kasi naiintindihan, alam natin ang storya kung saan bumagsak, hindi natuwa ang Diyos. Amen po ba? Ngayon may tatlo kong natutunan dyan. Sino pong gusto matuto sa araw na ito? Ayoko po na umuwi kayo na walang matututunan. Alam niyo po, collaboration is effective when you know pwede bang nasa edad mo na ikaw ngayon, hindi mo pa din alam yung purpose mo sa buhay? Tanong ko nga po sa inyo, sino po ditong alam niya na yung purpose niya sa buhay? Wala, ayun, wow, dalawa lang ang may alam ng purpose sa buhay nila. Nakakatakot to. Ulitin ko po Alam niyo po ba yung purpose niyo sa buhay? Wow. Tingnan niyo po ito, ano natutunan ko dyan? In Genesis 11:4, then they said, come, let us build ourselves Ito po yung goal nila. Ito yung purpose nila. Gusto nilang mag-build ng city. Ito yung gusto nilang gawin bilang mga tao. Ito yung gusto nilang gawin. And the tower with its top in the heavens, na aabot hanggang langit. And let us make a name for Let us make a name for ourselves. Gusto nila na sila maging sikat. Sila yung makita. At alam nyo po, may napansin ako dyan. Ano po napansin nyo dyan nung binabasa natin? Ano po napansin nyo? Yan ang root cause. Alam nyo po ito napansin ko dyan? Selfish. Bakit natin pinag-uusapan to? Kapatid, pwedeng mamaya akala mo yung purpose mo ay tama, pero sarili mo lang pala yan. Akala mo nandun ka sa tamang purpose, pero hindi pala. Gusto mo lang yan sa sarili mo.
Baka mamaya akala mo, binibless naman ako, Lord eh. Nagiging okay naman ako eh. Okay naman eh, Pastor, nagiging okay naman. Binibless naman ako. Pero kapatid, hindi porket binibless ka, galing yan kay Lord. Tama po ba? Mamaya, yung blessing na yan, nilalayo ka pala, papalayo kay Lord. At gusto ko po maintindihan yan, ito po ang tanong, is our purpose right and pleasing to God? Yung ginagawa ba natin ay tama at pleasing kay Lord? Pag tinanong mo, Lord, ito bang ginagawa ko ngayon, natutuwa ka? Nalulugod ka ba? O kapag nakita mo ako ngayon, hindi ka matutuwa sa akin? Alam niyo po, may nabasa ako. You don't decide what your purpose is in life. Ano daw po? You discover it. Hindi mo ididiktahan, hindi ka magdi-decide. Malalaman mo na lang kung ano yung purpose mo. Your purpose is your reason for... Yun yung reason mo para mabuhay. Ngayon, ano ba reason natin para mabuhay? Tingnan niyo po to. Ang reason lang po ba natin para mabuhay, para lang sa pamilya natin? Para lang po ba sa pamilya natin? Pwede, konti, pero tingnan niyo po to. Bibigyan ko kayo ng magandang sagot. In Colossians 1:16, for in Him all things were created. Si Lord ang gumawa ng lahat ng ito. Things in heaven, on earth. Visible and invisible. Kahit hangin siya gumawa niyan. Whether thrones or powers or rulers or authorities, yung mga nagiging leader, siya gumawa niyan. All things have been created through Him and for... Ayun pala yung magandang purpose. Na naiintindihan natin na tayo, gawa tayo ni Lord at kanino natin ibibigay ang buhay natin. Kanino po? Kay Lord. Kasi ginawa niya tayo para mag-glorify yung pangalan niya, kapatid. Yun yung kailangan nating gawin. Ngayon, tutuloy ko lang po, how will I know my purpose? Baka kasi lagi na natin pinag-uusapan tong purpose. Tama po ba? Paulit-ulit na to. Paulit-ulit. Paano ko malalaman, Pastor? Hindi ko alam paano ko sasagutin yan. Alam niyo po, hindi ko alam paano ko sasagutin yan. Pero may nakita akong verse. Alam niyo po, God will show you your purpose, goal in life. Ito po yung verse, Psalms 57. I cry out to God the Most High, to God who will fulfill His purpose for... Si Lord pala ang magbibigay sa inyo ng purpose, kapatid. Kaso ito ang tanong, kaya mo bang hingin kay Lord yan? Or kasi masyado kang nadadala dun sa gusto mo lang gawin. Baka dun ka lang sa gusto mong gawin eh. Ito kita nyo po, no? Nakita niya na, ay, hindi ito yung purpose ko. Alam nyo po, may mga nakausap po ako. May nakausap po ako na, maayos siya. May pera naman siya. Maayos naman ang buhay niya. At alam nyo po, at the age of 30, sabi niya, hindi ko na alam ano yung purpose ko sa buhay. Isipin nyo 30 years old. Hindi ko na alam ano yung purpose ko sa buhay. Alam niyo po, madami pa akong nakita na nakuha nila yung gusto nila, yung mga material blessings, lahat. After nun nilang makuha yon, may kulang pa din. May kulang pa din sa puso. May kulang. May hinahanap pa din sila. Alam niyo po, si Lord ang magbibigay. Amen po ba? God will make your purpose fulfilling. Pag ito ang sinunod mo, kapatid, kung sarili mo lang susundin mo, hindi magiging fulfilling yan. Maniwala ka. Ang fulfillment ay na kanino? Na kay Lord. Nasa Kanya. Pag hindi mo to pinakinggan, malilito ka sa buhay mo. Malilito ka. Kasi siya ang gumawa sa atin, siya ang creator natin, kaya dapat siya ang susundin natin. Amen po ba? Amen. Kilala niyo po ba to? Siya po ay si Sharina, siya po ay part ng broadcast team, siya po ay leader ng broadcast. At alam niyo po, dumating sa point sa buhay niya na ayaw na niya. Hindi ko na alam yung purpose ko. Alam niyo po, last year, nawala yung mahal niya sa buhay, tapos nawala pa yung pag-aaral niya. Kasi hindi na kayang sustentuhan. Hindi na kaya eh. At sabi niya, Kuya, nung nawala tong lahat ng ito, nawala na yung purpose ko. Nawala na yung purpose ko sa buhay. Nalito na ako, hindi ko na maintindihan.
Alam nyo, akala ko kuya na kapag ang gagawin ko, mag-aaral ako, magtatrabaho ako, tapos tutulong ako sa magulang ko. Pero inalis lahat yon, nawala yun. Nawala yung purpose. At ayoko na din, sabi niya, ito pa po yung sinabi niya, ang tagal ko na kay Lord, tapos ganun pa din ginawa sa akin. Pag kayo po ba, minsan napapaganon din ba kayo? Yung, di ba Lord, ang tagal ko na, bakit hindi mo pa din binibigay ito? Pero alam niyo po, ito yung natutunan niya, may natutunan siya doon. Bata po si Sharina, bata po yan. At syempre, magulo sa una, nalilito siya. Gusto na din niya mag-quit sa ministry. Gusto na niyang mawala. Kasi nga, nagtatampo na siya kay Lord eh. Lord, nagtatampo na ako. Hindi ko maintindihan, nagugulo na ako, bagulo na isip ko. At alam niyo po, sabi niya, bigla niya natutunan, anong gagawin ko kung sa labas lang ako mabubuhay? Sige nga po, isipin niyo. Kung wala ako sa church, sabi niya, kung wala ako sa church, anong gagawin ko sa labas? Magiging masaya kaya ako? Magiging masaya kaya ako kung nasa labas lang ako at wala ako sa simbahan? Alam mo, kuya, nung na-realize ko na si Lord pala ang fulfillment ko sa buhay. Siya palang magbibigay sa akin ng saya. Kasi kahit po hindi pa din siya nakakapag-aral, magulo pa din yung nangyayari sa kanya, nagiging masaya po siya. Ang galing po ni Lord, no? Kahit magulo yung storya sa buhay, may kaayusan dahil kasama niya si Lord. Ang galing ni Lord. At ito pa ang magandang sinabi niya. Dahil last week po ay GrowthCon, sumama po siya, nagpapakapagod. Sabi niya, kuya, alam mo, pagod ako. Pagod ako, pero may fulfillment. Meron ng fulfillment sa puso. Kasi alam ko kasama ko si Lord. Ang bihira. Bata po yan, ha? Sinong hindi may encourage? Bata yan. Pero naiisip niya yun na si Lord ang kailangan niya. Tayo po ba, si Lord ang kailangan natin? Amen. Si Lord lang, alam niyo po, hindi sa material na bagay ang blessing, kung hindi na kay Lord. At sasabihin mo, Pastor, paano yun? Gusto ko din naman yumaman eh. Edi si Lord magpapayaman sa'yo. Pwede naman eh. Tama po ba? Si Lord naman eh. Kay Lord ang lahat. Siya nga nag-create ng lahat eh. Kay Lord lahat ng yan. Tuloy ko lang po, kung tayo may purpose sa buhay natin, may purpose din po ba ang church? May purpose ang church. Tingnan niyo po. In Ephesians 4:12-13, ang context po niyan, binigay ni Jesus Christ ang apostles, ang mga pastors, ang mga teachers. Bakit daw po? To equip His people for works of, para daw mag-serve, para daw mag-share ng gospel, para ipakilala ang Diyos sa buong mundo. Yun daw po pala, so that the body of Christ may be built, para daw po tayo maging ma-build up tayo. At ano daw po yun? Until we all reach unity in the, para iisa daw yung paniniwala natin. Alam nyo, madami po tayong paniniwala, pero dapat iisa lang. Tama po ba? Iisa lang. And in the knowledge of the Son of, ano po ba ang ginawa ng Son of God? Binigyan tayo ng ano po? Ng salvation. Ng Son of God. And become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Alam niyo po, nung binabasa ko to, naintindihan ko na one main purpose is to have unity or collaboration to build up the church. May purpose ka sa buhay mo, tama po ba? Pero purpose mo din na tumulong sa simbahan. Parte ka ng simbahan, amen po ba? So hindi pwede, kapatid, pakinggan niyo ko, hindi pwedeng uupo ka na lang dyan. Parte ka sa simbahan. Ngayon, Pastor, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang mag-serve katulad ni Brother Raniel. Hindi ko kaya maging usher, hindi ko kaya maging marshal, hindi ko kaya lahat yan. Hindi ko kaya. Eh sige, ganito na lang. Bibigyan kita example. Pwede ba na sa work mo, i-share mo si Lord? Pwede po ba yon? Pwede ba sa buhay mo makita si Lord? Pwede ba yon? Pwede po ba na yung mga patlang na upuan na yan, punuin natin? Pwede po ba yon? Kahit mag-invite ka na lang, kapatid, kami nang bahalang gumawa dito. Pwede po ba yon? Kasi parte ka ng church.
Ito po ang isa sa purpose natin. Amen? Amen. Tuloy ko lang po, collaboration is effective when you share pag shinare mo, pag alam mo na yung purpose, isi-share mo. Alam niyo po sa Genesis 11, verse 3, and they said to one, kasi hindi nila kakayanin magtayo ng tore mag-isa. Sino po dito nakapagtayo na ng bahay mag-isa lang siya? O wala, di ba? Hindi mo kakayanin. Kailangan mo yung mga tao. Alam niyo po, why do you need to share your purpose? Because you need people to achieve that para ma-achieve mo yung purpose na yon. At sige, bibigyan ko po example. Baka sasabihin mo dito lang kahit sa work mo, kailangan mo makipag-collaborate sa office mate mo para ma-achieve nyo yung trabaho nyo. Tama po ba? Kailangan mo, sa pamilya mo, sa mag-asawa, kailangan nyo mag-collaborate para maayos nyo yung mga problema nyo. Kailangan natin. Napakalaking bagay ito. At alam nyo po, one time may nakausap po ako na mayamang tao. At sabi ko, bro, paano ba maging mayaman? Kayo din po ba gusto malaman? Gusto niyo po ba malaman paano maging mayaman? Alam mo, tinanong ko siya, bro, paano ba maging mayaman? Wala po sa baka context. Wala lang, gusto ko lang maging mayaman. At sabi niya sa akin, kuya, kailangan mo ng tao. Kailangan mo ang tao. At ito po ay sa business side siya. Sa business side siya. Alam mo, sabi niya, natutunan ko na sa lahat ng aspeto sa buhay na to, kailangan mo yung tao. Hindi mo kayang yumaman mag-isa lang. Alam ng mayayaman yan. Kaya nga sila nakikipag-collaborate sa mga mayayaman din Kasi gusto pa nilang yumaman. Tama po ba? Yun talaga yun Kaya kailangan mo yung tao. Ngayon sabi niya sa akin, kaso pastor ka Tama po ba? Pastor ako? Ang sabi niya ganito, alagaan mo maigi yung mga tao mo. Kasi pag bless sila ni Lord, ibibless ka din nila. Tama po ba yon? Ang ganda, no? May wisdom po doon, no? Na kapag nagsispeak kami ng blessing every Sunday sa inyo, at kapag bless kayo ni Lord, kami din mabibless. Bakit? Masaya po kayo Mas masaya kami. Ay, palakpakan mo natin si Lord. At nare-realize ko lang na napakahalaga ng mga tao. Tama po ba? Napakahalaga ng mga taong nasa paligid natin. Alam niyo po, tinan niyo po si Jesus. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always. Alam niyo po, bigla akong may katanungan dyan. Hindi ba kaya ni Lord gawin mag-isa yan? Kaya po ba o hindi? Kaya. Bakit shinare pa niya sa mga disciples? Ba't pa niya shinare sa mga Christian? Kaya naman ng Diyos Tama po ba kung mapapaisip tayo? Alam niyo po, kung iaasa lang natin lahat kay Lord, tingnan niyo po ito. Kunyari, tinanggap mo na si Lord. Lord, ikaw ang Lord and Savior ko. What's next? Ano nang gagawin mo? Wala ka nang gagawin? Hihintayin mo na lang siyang dumating? Kaya sinishare ni Lord yung purpose. Tama po ba? Na gusto ni Lord lahat tayo mapunta sa langit. At ayaw niya na may mapunta sa impyerno. Kaya kapatid, tayo gagamitin tayo ng Lord. Amen po ba? Sinishare ni Lord yung purpose sa atin, yung goal. At sana tanggapin po natin to. At tutuloy ko lang po, alam niyo po, God is pleased in collaboration. Gusto ni Lord, pag nakikipag-collaborate ka sa Kanya sa mga problema natin, kapag Lord, kailangan kita. Gustong-gusto ni Lord yun. Gusto niya na inaasa natin lahat sa Kanya. Alam niyo po, in Philippians 2:2, says that God delights in, natutuwa si Lord pag united daw tayo, mga kapatid. Kahit sa pamilya natin. Alam niyo, may nakausap nga ako kanina Alam mo, Pastor, totoo yung sinasabi mo Minsan kahit sa pamilya, hindi united. Kahit sa pamilya, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng gulo, hindi sila nagkakaintindihan, magulo. Nagiging magulo yung bahay. At alam niyo po, tingnan niyo po God delights in unity among His people who have the same. Alam niyo po, magagawa niyo lang to pag parehas kayo ng pagmamahal sa isa't isa. Tama po ba? Mahirap maging isa kapag hindi mo gusto yung makakasama mo. Mahirap.
makipag-collaborate sa taong hindi mo gustong makasama. At kailangan mong mahalin, being of one accord and of one mind. Yan daw po ang kailangan nating gawin. Amen po ba? Maging united tayo. At alam niyo po, collaboration is effective when you are sold out to that purpose. Alam mo na yung purpose, shinare mo na yung purpose, at dapat sold out ka dun sa purpose na yon. Patay kung patay. Gagawin mo yon. Tingnan niyo po sila. And the Lord said, behold, they are one people. And they have all one language, and this is the only beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for. Walang magiging imposible. Pag daw iisa ang puso, iisa ang isip, at iisa ang layunin, pwede daw mangyari. Pwede daw mangyari. Alam niyo po, anything is possible with a united heart. Kapag united tayo. O inaantok na po kayo? With a united heart. Kilala niyo po ba to? Sino po yan? Sino po? Sino po? Sino po? Hindi ko na ibinig eh. Shadrach, Meshach, Abednego. At ito po, bakit ko sinabing sold out to? Bakit all out tong tatlong to? Isipin niyo po, gumawa ng decree ang hari, si King Nebuchadnezzar, na lahat ng tao sasamba sa Diyos-Diyosan. Sasamba lahat. At kung hindi sasamba, saan po itatapon? Sa burning furnace. At tingnan niyo po anong sagot niya na ang tapang nitong tatlo na to. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to. Kung ibabato niyo po kami sa burning furnace, ililigtas kami ng Diyos namin. Amen po ba? Ililigtas tayo ng Diyos natin sa problema mo, kapatid, ililigtas ka ni Lord. Tapos, tingnan niyo po He will rescue us from your, ang tapang, no? Sinagot pa yung hari, ililigtas kami ililigtas kami ng Diyos sa'yo, hari. Ang tapang nitong tatlo na to. At tingnan niyo po ang sinabi niya, biglang nag-iba. But even if He doesn't, we want to make it clear to you. Tingnan niyo po, ano una nilang sinabi? Ililigtas kami ng Diyos sa'yo. Tama po ba? Pag niligtas kami ni Lord sa'yo, ano sasabihin mo? Thank you. Tama po ba? Paano kung hindi ka ililigtas? Ano sasabihin mo? Tingnan niyo po ginawa nila. But even if He doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Grabe, no? Lilinawin ko lang sa inyo, hari, na hindi ako sasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sasambahin ko lang ay si Yahweh. Kasi siya ang tunay na Diyos. Ito ang tanong ko sa inyo, kapatid. Sinong handang masunog para kay Lord? Kumonti na, no? Sinong handang masunog para kay Lord? O, sunugin na yan. Sunugin na. Pag iniisip ko po to, madaling mag-amen. Tama po ba? Tama po ba, madaling mag-amen? Pero kung nandun ka sa sitwasyon na yon, na intimidated ka, magulo talaga, ano kaya ang sasabihin mo sa hari? Ano kaya ang sasabihin mo? Sige po, sasamba na lang ako. Ganun po ba? Hindi, itong tatlong to, sobrang tapang nito, may faith to kay Lord. Hindi. Lilinawin ko po sa inyo, hari. Hindi ako sasamba dyan. Si Yahweh lang ang aking sasambahin. Ang ganda po, no? At alam niyo po, natutunan ko dyan, they were committed to their purpose even if they don't know what will. Iligtas mo ako, Lord? Thank you. Kung hindi mo ako ililigtas, Panginoon, thank you pa din. Kasi ikaw ang creator ko. Alam ko yung purpose ko na sa'yo. At alam niyo po, they are all out to, sinong kaya mag-all out kay Lord? Ilabas po natin lahat. Joke lang. All out. Ibibigay mo lahat. Lahat ng puso mo, sarili mo, as a living sacrifice. Kasi baka sabihin mo, oh, Pastor, hindi. Yung sarili mo. Binibigay mo yung sarili mo kay Lord. At i-offer mo yung sarili mo kay Lord.
Kay Lord naman, kapatid. At alam niyo po, may story ako bago ako mag-end. Ito po ay story ko sa GrowthCon. At ako po ay magtatayo din. Magtatayo din po ako ng stage na napakalaki. Sino po umattend ng GrowthCon? Ang laki po ng stage, di po ba? Ang laki. At ang ine-expect ko, 10 p.m. makakapag-set up na kami. Kaso before po ng event, may nag-event. At yung event po na yun ay grand. Ang laki po talaga. Alam niyo po anong oras sila natapos mag-pull out? 1:30 in the morning. Ngayon, tinapat na ako ng supplier, sabi ng supplier, Pastor, 10 to 12 ang pagtayo ng stage. 10 to 12 hours. So kung 1:30 a.m., anong oras po matatapos? 10:30. Kung baka mas pa po. Sige, 10:30. Ang start po ng event ay 9 a.m. Wow, pabira. Hindi ko alam anong gagawin ko. Naiiyak ako, Lord, paano to? Parang imposible. Malulungkot yung mga a-attend doon, galing pa sa iba't ibang church, tas biglang, ay, walang natayo. Sino sisisihin? Ako, Bakit hindi natayo? So nagdadasal ako kay Lord, Lord, hindi ko alam anong gagawin ko. Alam niyo po, humingi ako ng tulong. Alam nila, humingi na ako ng tulong. At alam niyo po, dahil 1:30 in the morning, nagsiset up, humingi na ako ng tulong. Yung mga YA at Men's po natin. Salamat po sa YA at Men's. Salamat po sa buhay nyo. At alam niyo po, nagbubuhat. Hindi na nila trabaho yan. Tama po ba? Hindi nila trabaho yan. Nagbayad nga para sa supplier Nagbubuhat. Kasi alam namin yung goal namin. Alam namin yung puso namin. Alam namin na iisa lang yung hangarin namin para kay Lord to. At binubuhat, sabi sa amin ng supplier, okay na. Pag nabuhat nyo, kami nagagawa. Okay na. Kaso, kahit kami nagagawa, matagal pa din po ang setup kasi wala kayong alam dito Wala kayong alam Tagabuhat lang kayo At alam nyo po, habang nagsiset up sila, nagtatry naman kami maglagay ng upuan. Kasi 1,200 ang a-attend. Pambira, lagay upuan, no? Kita kung kilala nyo po sila, pambira, naglalagay. Ito yung purpose, ito yung goal, ito yung heart namin. Naglalagay. Hindi pa din masiset up, may problema. Hindi pa din matayo ng supplier. Ako po, hindi ako makapagpigil. Tanong mo nga, ano pwede namin gawin? Alam nyo po, hindi na nila natiis, pinagawa na kami ng stage. Ayan po ako, naglalagay ng stage. Hindi ko kaya, Lord. Pag tumenga ako dito at wala akong gagawin, kasi humihingi ako ng tulong sa'yo, pero kailangan may gawin ako, Lord. May gawin kami. Tama po ba mga mens? Ginawa talaga. Ang bihira. Ang hirap po niyan, madudumi na kamay, pagod na kasi madaling araw na po Wala pa masyadong kain. At alam niyo po, di na set up na, umokay na. Alam niyo po, nagkaroon pa ng problema. Walang kuryente. Ang bihira, Lord. Anong gagawin ko dito? Okay na. Itatayo na. Wala silang alam. Ako na lang po may alam nun. Walang kuryente. Alam niyo po, habang inaayos yung generator, nandun ako sa gilid. Nakaupo ako. Ako, Lord, samahan mo naman kami. Tulungan mo naman kami, Panginoon. Hindi namin to kaya. Hindi namin kaya na kami lang. Nagigets niyo po yung point ko. Yung sa Tower of Babel, nangyayari kasi gusto nila yun Sila yun Pero ginagawa namin to para kay Lord. Gusto namin, kasama namin si Lord sa paggawa namin. At sabi ko, Lord, hindi namin kaya. At alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Diyos, 8:30 in the morning natapos na po siya. Isipin niyo po yun. Imposible, pero naging posible dahil sa Diyos. Dahil kasama natin ang Panginoon. At alam niyo po, ito natutunan ko dyan. Collaboration with God and the people of God can be unstoppable. Magiging unstoppable. Magagawa natin. Walang imposible. Kasama natin si Lord Pero ito ang pinakamasayang blessing na natanggap ko sa GrowthCon. So nag-uumpisa na po yan. At sa part po ni Pastor Anthony, nag-preach siya. Sabi ko, Lord, alam niyo po, lumabas na ako nung first Lord, lumabas ako, nagdasal lang ako. Lord, sana malugod ka sa ginawa namin. Sana malugod ka.
Kasi gusto ko lang si Lord masaya, hindi tao eh. Yung tao, madali lang yan. Bukas makakalimutan na niya yan eh. Si Lord hindi nakakalimot. Lord, sana maging masaya ka. Alam niyo po, si Pastor Anthony nagkwento. Pakinggan niyo po ako. Kahit ito na lang, kapatid. Pakinggan niyo po ako. Si Pastor Anthony ay may heart sa COG, sa Church of God. At sabi niya, Lord, ang hinihiling ko ay may 5 big brothers sa COG. May 5 big brothers. At Lord, binigyan mo na ako ng isa. COG Solano, sa norte po. Malaki yung church, sobrang laki, gumaganda. Maganda po talaga. At alam niyo po, ito yung the best na narinig ko sa GrowthCon. At ang hinihiling ko naman ngayon, na ang COGLP naman ang i-bless mo. Ang COGLP naman ang palakihin mo. Gamitin mo, Lord. Kapatid, maging masaya ka, party ka ng COGLP. At ang nagpa-prophesy sa'yo, yung national, na magiging party ka, magiging malaki ang simbahan na to. Ang COGLP ay nangangarap. Tama po ba? Anong pangarap natin? Growth 1,000. At kaya po natin yon. Kung magko-collaborate po tayo, kakayanin natin yon. Kung naiintindihan mo yung purpose na yan, kaya natin yan. Kung isi-share mo yan, kaya natin gawin yan, kapatid. Kung magiging sold out ka lang sa purpose na yan, kapatid. Maging sold out ka lang. Hindi ka Christian para umupo lang. Christian ka para mag-share ng gospel, kapatid. Nandito ka kasi gagamitin ka ni Lord. Amen po ba? Gagamitin ka ni Lord. Gusto mong i-bless ka ni Lord? Magpagamit ka sa Diyos, kapatid. Magpagamit ka. Yan ang kailangan mong gawin. At yan ang uunahin natin. Kasi tignan nyo po may plano ang Diyos sa COGLP. At party ka nun. Party ka ng COGLP. Kaya tanggapin po natin to. I-claim natin. Amen po ba? Maging excited tayo. Mag-invite pa po tayo. Kasi ito po yung prophecy na to, naniniwala ko mangyayari to. Naniniwala ako. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Maniwala ka, kapatid. Kasi alam mo bakit? Kapag blinis ang church, i-bless ka din ni Lord. Yan ang paniniwala ko. I-bless ka. Hindi ka iiwan ng Lord. Mangyayari yan. Magpapatayo tayo ng malaking simbahan. Naniniwala po ako dyan. Kasi tingnan nyo po tingnan nyo po ito. Hindi alam ni Pastor Anthony na may words si Lord kay Pastor Edwin. Ano sabi kay Pastor Edwin? I will bring you to a good land. Dadalhin kita sa maganda. Ilalagay kita doon at palalakihin natin ang simbahan mo. Kaya tatanggapin natin yun. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Pwede po ba tayong tumayo at sambahin natin ang tunay na Diyos?
Kapatid, today is Communion Sunday. Kunin po natin ang communion elements. At ginagawa po natin ang pagkukomunyon dahil sa pag-aalala sa ginawa sa atin ni Jesucristo. Tama po ba? Na iniligtas niya tayo. At bago po tayo magkomunyon, pwede niyo po bang pasalamatan ng Diyos? Pwede po ba na kayo bigkasin niyo sa Diyos yung mabubuting ginawa niya? At ano pa yung hinihiling mo sa Panginoon? Pwede po ba? Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa kaligtasan, Panginoon. You don't deserve to die on the cross, Panginoon. Kami ang dapat na ipako doon, Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal mo, niligtas mo kami, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. At sobrang pagmamahal mo sa amin. Nagpapasalamat kami, Lord. Lord, sa pag-aalala namin sa iyo, Panginoon, sana malugod ka. At samahan niyo po kami. Mga kapatid, kainin po natin ang tinapay. At inumin po natin ang Diyos. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyong salita, Panginoon. Pinuno mo po kami ngayon. Nagpapasalamat kami kasi kasama ka namin. At Lord, alam na namin kung ano ang real purpose namin, Panginoon, is to glorify your name, Panginoon. Lord, gusto namin ibigay yung sarili namin as a living sacrifice. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Give us faith, Lord. At Lord, sa oras po na ito, lalabas kami sa simbahan na to, na Lord, pinabaunan niyo po kami, Lord. Kasama ka na namin, at Lord, naniniwala kami na Lord, itong COGLP ay magme-make ng impact sa city na to. At gagamitin niyo po kami, Panginoon. Naniniwala po kami, kiniklaim na po namin yun na Lord, palalakihin niyo po ang COGLP. At you will bless your people today, Lord. Naniniwala po ako, Lord. I-bless niyo po kami. At Lord, gamitin niyo po kaming blessing sa iba naman. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng blessings, sa lahat ng provision, sa lahat ng healing na ginawa mo sa amin. Thank you, Lord. Sa lahat ng business, sa lahat ng works na binigay niyo sa amin, Panginoon, nagpapasalamat kami. Lahat to'y galing sa iyo, hindi sa amin, Panginoon. Yung buhay na binigay mo sa amin, galing to sa iyo, Panginoon. Kaya binabalik na namin, Lord. Lord, continue to bless us. Ingatan niyo po kami sa paglabas namin sa bahay-sambahan mo, Lord. Purihin ka. We honor you. We love you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen. Mag-invite po tayo next week. God bless you po.